77, retired 77. Si Captain Dado, siya ay PMA 83. Baron, 83. Yung ang aming Supremo. Ako ang pangalawang Supremo at si Sir ay sa Metro Manila Commander. At ang nandito ang isang commander ko, simple lang. Region 6 Commander. Isang retired na sundalo. Okay, siya commander ko sa Region 6. Yung taga Mindanao. Ang area commander ko ng Mindanao, focus ko lang sa Mindanao. Isang retired colonel na isang abogado na si Atty. Bernabe, na isang taga Davao City, pero naka-star sa Region 3, Region 13, I mean. Pero ngayon, nandoon siya sa Davao City, yung aking commander ng Mindanao. So, 6 region, may mga commander ako doon, baka kilala ninyo. Sa Region 9, si Commander Abi, isang Muslim, isang Eminilip. Sa Region 10, isang retired, Sergeant Alarba. Sa Region 11, si Engineer Alsalte. Region 12, Colonel Silenio. Region 13, yun pa rin si Atty. Bernabe. So mayroon kami mga commander sa Bisaya. Sino taga Bisaya dito? Bisaya! Bisaya! Okay, sa Bisaya ko sa Region 6, ito siya, Region 7, Colonel Tordelisa. Isang retired general, isang ranger. Dami na to, mga Region 8, isang abogado, police major. general na lang. Major Godis sa Region 8. Isang nagpangmalakan niya na to. Okay, Region 1, isang civilian, si Roy de la Cruz. Sa CAR, si Colonel Bayo. Sa Region 2, si Julio Baison. Region 3, Colonel Rodi Lopez. Region 4A, Major Sabirog. Sa Region 4B, Colonel Pepe. Bicol, Colonel Louis Magno. At ang Southern Luzon Commander ko ay si Colonel Romy Satparan. So yan lahat ng area, may mga tao kami. In time of war, patalastas muna ako na. In time of war, kung sakaling magkagera tayo, wag naman sana. Pero paano kung mangyari? Alam niyo ba ang gagawin niyo? Pag nagkagera, hindi niyo alam, di ba? Eh, wala kayong ginagawa eh. Hindi kayo nagtatanong sa mga lulo niyo eh. Di ba sa panahon ng gera, walang pinipili, babae man o lalaki, bata man o matanda. Pag alam nila magiging kalaban ka, papatayin ka na lang nila. So mas magandang mapatay nang lumalaban. Laban tayo, laban! Laban Pilipino! Laban Pilipino! Laban Pilipino! Laban Pilipino! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Okay. So ganon. Ayos naman. Makarastas muna ako. Camera Or may operator, naman yung ating pandinig sa tainga. Pandinig sa tainga. Paghandaan lang natin ito mga kaibigan. Kung sakali pumutok ang gera, ang ating sundalo, wala pang utos ang presidente. Pero marami na mga foreigners, allied forces. Ilan na yung allied forces na rito sa loob ng Pilipinas? More or less 40,000. Dami! Ang dami na nila. Anong gagawin nila sa Pilipinas? Allied forces. Pag sinabing allied forces, hindi lang Amerikano. May Hapon, may ibang mga bansa, Australia. Nandito sila sa Pilipinas. Sabi nga ng mga expert, proxy war ang Pilipinas. Proxy, tayo ang magiging basihan para maghira ang buong mundo. Tayo ang gagamitin nila. So yan yung problema natin kung sakaling pumutok ang gera sa Pilipinas. So anong gagawin natin kung sakaling pumutok? Hindi nyo alam ang gagawin. So,
Ang gagawin nyo lang mga kababayan kung Pilipino, sa lahat sa sulok na ng Pilipinas, ang GF, bawat sulok ng Pilipinas, bawat sulok ng Pilipinas, mayroon tayo commander. Doon lang kayo pupunta sa mga commander, ano ba ang gagawin natin? Tinuruan na namin sila paano ang gagawin ninyo. Ganun lang. Ayaw natin ang gera, paano kung nangyari? Hindi nyo nga alam. Wala kayong kaalaman. Salamat tayo sa mga kababayan natin na may alam sa gera. Ay yung walang alam. Ano? Yung walang alam. Ano yun? So ganito, naisip ko lang kwento, ano? Sa mga barangay, magbuo na kayo ng mga grupo nyo. Isang pamilya, magkamag-anak, 10 kayo, 10-10, grupo-grupo. Tapos may lilitaw na commander ng Filipino Guerrilla Forces, FGF. Doon kayo lumapit sa kanila kasi may instruction na kami sa kanila ano ang gagawin. Ang gagawin lang natin, bantayan ang ating pamilya, babantayan lang natin ang barangay. Yun ang mission natin. Family in barangay. Once pinoprotektahan natin ang barangay, buong Pilipinas na yun na protektahan natin. Bakit? Yung armed forces, 4 na deployment lang yan sila, 4 na grupo. Kung 4 na grupo, ibig sabihin, hindi kayo masasakop lang, bababantayan. Di ba? For example, isang grupo Mindanao, isang grupo Bisaya, 2 grupo sa Luzon. Paano na yung mga nasa barangay? Pero, oras na putukan, no? Hindi ko sinasabi na mangyayari, pero alert lang tayo. Pag pumutok ang gera, umalis na kayo ng Metro Manila. Umalis na kayo ng Metro Manila. Oh. Doon tayo magkita-kita sa Sierra Madre. Kasi maraming pagkain doon. Dito wala kayong makakain. Ha? Ha? Huwag kayo magkuhan dito kasi sa loob ng 6 na buwan, wala nga makakain dito sa buwan. Sa Metro Manila, problema lang kung dito bagsak ng mga missile. Oo. Kasi ang purpose kasi ng gera, pababagsakin ang ekonomiya. Pag bumagsak ang ekonomiya, wala na tayong panggastos, suko na tayo. Paya ba tayo? Suko tayo? Hindi! Suko ba tayo? Hindi! Suko ba tayo? Hindi! Laban! 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 Okay. So, mga kaibigan, nagsalita ko sa totoo lang para sa laban sa korupsyon at sa laban abuso. Yun lang po ang objective ko. Paano maalis ang korupsyon? Paano maalis ang abuso? Paano? Pakisagot, paano maalis ang korupsyon? Paano maalis ang abuso? Palitan, sasamantalay ko ang oras na ito. Baka bukas, hindi na ako makapagsalita dito. Nasa kulungan na ako. Kaya ba kailaban? Kaya ako! Laban! Magsama ang bayan! Laban! Magsama ang bayan! Laban! Magsama ang bayan! Laban! Magsama ang bayan! Magsama ang bayan! Magsama ang bayan! Hinahamon ko ang Congress at Senado. Manahimik na kayo!
nagbago ang panahon. Ang panahon. Ha? Nagbago ang panahon. Kami ang sisingil, ang taong bayan, ang maniningil sa Congress at Senado. Kaya natin!